ay naalala nito ang kanilang usapan ng kanyang elder brother at napaisip kung tama ba na tinuruan niya ang kanyang elder brother ng teknik sa pag-cultivate. Kung saan mangha-mangha ang kanyang elder brother sa natutunan nito at napatanong kung saan ito natutunan ng ating bida. Habang nag-iisip, ay napansin ni Sian Tan ang aklat na hiniram ng kanyang elder brother kung saan ito ay may isang babae na nakasuot ng sexy dress. Maya-maya lang ay nakarating na rin ang ating bida sa library ng Kagarth Academy at namangha sa laki nito. Bago pumasok ang ating bida, ay may mga couple na hamarang sa kanya. Habang ang ating bida naman ay nagulat dahil dito. Nagsalita naman ang couple kung saan naniningil ito ng bayad para sa protection fee. Nagtaka naman si Sian Tan tungkol sa nabanggit ng komag na protection fee. Kung saan winika naman ang couple na habang wala raw ang kumag na si KD Yun, ay siya muna ang maniningil ng protection fee rito dahil ang kanyang couple na senior brother Luo Jian ang namamahala rito. Muling nagsalita ang couple at sinabi nito na tama na raw ang maraming tanong at magbayad na ito. Sakto naman, may dumating pa ulit na dalawang couple kung saan ay ang kanilang senior Cheng Meng Ziyang raw ang nagmamay-ari ng library at bakit raw ang isang couple ang nangunguha ng protection fee. Agad naman na tumugon pa ang isang couple kung saan ay maghati-hati na lamang sila sa makukuha nila. Samantala, ang ating bida naman ay napatanong kung totoo raw ito ngunit hinampas lamang ng couple ang dal-adala niyang mga aklat. Mula roon ay nagtulungan na ang tatlong couple kung saan ay tuturuan raw nila ng leksyon ang ating bida. Habang binabastos si Sian Tan ng tatlong couple sa harap ng library, napabuntong hininga siya at napaisip na gusto niya sanang umiwas sa gulo at manatiling low-key, pero mukhang wala na siyang magagawa. Kung kaya't ito ay pinanggugulpi ni Sian Tan. Matapos ang labanan, ang tatlong couple ay nakaluhod at halos mangyak-ngiyak ang mga ito sa harapan ni Sian Tan. Winika ng dalawang couple na humingi ng tawad at hindi na raw ito mauulit. Winika naman ni Sian Tan na, ano raw ang problema ng mga couple at tumigil na ito sa pagngawa na parang bata. Puno ng takot ang mga couple habang umaamin na sila raw ang nagkamali at aalis na sila mula sa library ng Kagarth Academy. Habang inaayos naman ni Sian Tan ang kanyang mga dala, napansin niya ang isang libro na may babaeng naka-sexy dress. Ngunit nang kukunin niya na sana ito ay biglang lumitaw ang isang pamilyar na babae na tinulungan ng ating bida sa kagubatan. Nagulat naman si Sian Tan at napatingin sa babae at bamulong na, ikaw na naman. Winika naman ng babae na kahit daw sinabihan na siya ng kanyang master na mabait ang ating bida, ay mukhang ang mga couple na iyon ay kanyang mga tagasunod at higit sa lahat ay nagbabasa pa raw si Sian Tan ng mga perverted books. Agad naman na nagulantang si Sian Tan mula sa sinabi ng babae kung kaya't winika ng ating bida na huwag muna siyang mag-isip ng kung ano-ano. Tumugon naman ang babae na masamang tao raw si Sian Tan at hindi niya na ito palalagpasin ngayon. Sa pag-uusap ng dalawa ay nagalit naman ang babae sapagkat patuloy pa rin ang pag-deny ni Sian Tan. Hanggang sa sinuntok nito ang pader mula sa likod ng ating bida at sa lakas ng impact ay napasandal si Sian Tan sa pader habang ang mga couple ay gulat na gulat. Agad na kumaraypas ng takbo ang mga couple habang si Sian Tan ay naiwan mag-isa kung saan ay sinigawan pa nito ang mga couple at sinabi na bumalik sila at resolbahin ang gulo na kanilang ginawa. Napaisip naman si Sian Tan kung paano niya haharapin ang babae, kung kaya't. Pinalabas naman ni Sian Tan ang kanyang aura habang ang babae naman ay nakatitig lamang sa ating bida. Matapos magpalabas ni Sian Tan ng kanyang aura ay iniangat nito ang kanyang kanang kamay kung saan ay balak niyang gamitin ang Violet Sword Technique. Agad naman na naghanda ang babae sa gagawin ni Sian Tan. Ngunit may itinuro lamang ang ating bida mula sa likod ng babae at winikang, Vice Principal Bai. Agad naman na lumingon ang babae. Subalit sa paglingon ng babae ay agad namang kumaraypas ng takbo si Sian Tan at sa paglingon ng babae ay wala na ang ating bida sa kanyang harapan. Ninas naman ang babae sa ginawa ni Sian Tan kung kaya't sumigaw ito at winikang sa susunod nilang pagkikita ay gugulpihin niya raw ang ating bida. Habang si Sian Tan naman ay nagtatago sa likod ng pader, biglang dumating si Vice Principal sa kanyang likuran. Dahil dito ay nagulat ang ating bida at winika na kailan pa naruroon ang Vice Principal. Narinig pala ng Vice Principal ang pagpapanggap na tawag ni Sian Tan sa pangalan niya kung kaya't pinuntahan niya ito. Nagpatuloy ang pag-uusap ng dalawa hanggang sa bago umalis ang Vice Principal ay winika nito kung naniniwala raw ba si Sian Tan sa tadhana sapagkat sa laki raw ng Kagarth Academy ay sila pa ang nagkatagpo ng babae.
Matapos umalis ang vice principal ay agad naman na pinulot ni Sian Tan ang mga libro na nagkalat. Ngunit sa hindi inaasahan ay bumalik ang mga kupol kasama ang kanilang mga kasamahan at agad na tinuro ang ating bida kung saan ay winika ng mga kupol na naisahan raw ni Sian Tan ang kanilang mga kupol na kasamahan. Dahil sa kakaunti lamang sila kanina at ngayon ay babawi sila. Napabuntong hininga lang naman si Sian Tan at sa isip-isip niya nais niya lamang sanang ibalik ang mga libro sa library. Matapos ang eksena ay biglang dumilim ang kapaligiran, at makalipas ang ilang oras ay nakaluhod na ang mga kupol at humihingi ng tawad kay Sian Tan. Bago umalis si Sian Tan ay winika nito sa mga kupol na pag-isipan raw ng mga kupol ang mga ginagawa nito para rin sa kanilang sarili. Habang siya ay tatango sa library upang ibalik ang mga libro, agad naman tumugon ang mga kupol at winikang, "Yes sir." Makalipas ang ilang sandali, lumipat ang eksena kung saan ay may isang kupol na tumatakbo at nagmamadali. Agad nitong binuksan ang pintuan at naroon ang kanilang kupol na Brother Luo Jian kung saan ay winika nito na may nangbobog raw sa kanilang mga tauhan sa harap ng library. Habang ang kupol naman ay nagbubuhat ng barbel nito ay ibinagsak nito ang barbel sa lapag at kinuha ang kanyang sandata at winika na sino raw ang mapangahas na galpihin ang kanyang mga junior brothers. Damako naman tayo kung saan pinakita ang isang halimaw na may matutulis na pangil at kuko kung saan ay bigla itong sumigaw at ang dahilan nito ay ang kupol na pinaghiwa-hiwalay ang katawan nito. At winikang may tao raw na mapangahas na gusto silang banggain at iyon na raw ang huling pagkakamali na magawa ng tao na iyon. Makalipas ang ilang sandali ay nakalabas na rin si Sian Tan mula sa library. At nakahinga na rin ito ng maluwag ngunit sa kanyang harapan ay nagtitipon-tipon ang mga estudyante kung saan ay agad naman itong napansin ng ating bida. Nagtataka naman si Sian Tan kung bakit maraming mga tao ang nagtitipon-tipon. Nang sumilip si Sian Tan ay napansin niya ang isang kupol na si Luo Jian at naruroon rin si Cheng Mingxiang at ang dalawang ito pala ang big boss ng dalawang grupo ng kupol. Agad naman na nagtanong si Sian Tan sa isang kupol kung ano ang nangyayari roon. Sumagot naman ang kupol kung saan ay may isang tao raw na nangbubugbog sa mga tauhan nito. Tumugon naman si Sian Tan at winikang alam niya raw na siya ang may gawa nito sa mga kupol. Nagulat naman ang isang kupol nang malaman niya na si Sian Tan ang salarin. Agad naman na itinuro ng kupol ang ating bida kung kaya't lumapit ang dalawa sa kanyang harapan. Matapos makalapit ng dalawa, nagsalita naman ang kupol na si Luo Jian kung saan ay nakilala niya ang ating bida na nanalo sa freshman tournament. Sa kabilang banda naman ay naruroon ang isang kupol na si Cheng Mingxiang kung saan nakatitig lamang ito ng masama sa ating bida. Sa isip-isip naman ni Sian Tan ay ang kupol na ito ay nagtataglay ng Exod Bloodlust Aura kung kaya't ito ay mapanganib na tao na kung saan ay nakapatay na ng isang nilalang. Naputol naman ang pag-iisip ni Sian Tan nang magsalita ang kupol na si Luo Jian kung saan ay winika nito na makinig raw ang ating bida at huwag nitong ipagyabang ang kanyang sarili sa pagkapanalo niya sa freshman tournament dahil kalaunan naman ay iingod ni Sian Tan ang kanyang ilong sa dumi at magmamakaawa. Habang ang mga kasamahan naman nitong kupol ay pinagbantaan ang ating bida at sinabing kahit marunong si Sian Tan makipaglaban ay paano naman siya mananalo sa dami nila. Nagseryoso naman si Sian Tan at naiinis sa mga kupol. Mula roon ay naalala niya ang kanyang buhay nang siya pa ay si Jian Chen kung saan ay marami rin siyang hinarap na kalaban habang hawak-hawak nito ang kanyang sandata ay sinisigawan siya ng mga kalaban nito na iyon na raw ang araw na mamamatay si Jian Chen. Bumalik naman ang eksena kung saan ang ating bida ay naghahanda na ng atake at sa likod nito ay ang kanyang dating imahe bilang isang Jian Chen at winikang kahit ang buong mundo ay ituring siya na kalaban ay papatayin niya raw ang bawat isa sa pamamagitan ng kanyang espada. Mula roon ay humanda na si Sian Tan sa pag-atake kung saan ay inipon niya ang aura ng kanyang kanang kamay. Ngunit sa hindi inaasahan ay biglang dumating si Taida kung saan ay tuwang-tuwa ito na makita si Sian Tan. Nagulat naman si Sian Tan at winikang bakit naruroon si Taida. Sumagot naman si Taida na kaibigan niya raw ang ating bida at kung binubuli raw siya ng mga kupol ay kasama na rin siya sa mga binubuli nito. Kung kaya't kung kailangan ng tulong ni Sian Tan ay huwag daw siyang mahiya na tawagin si Taida. Agad naman kumontra dito si Sian Tan dahil ang hinaharap niyang problema dapat siya rin ang magresolba at ayaw niyang madamay si Taida sa kanyang gulo na pinasok. Subalit hindi naman dito sumang-ayon si Taida dahil sa tingin ba raw ni Sian Tan ay isa siyang duwag at hindi niya ba kinukonsidera si Taida bilang kaibigan. Habang nag-uusap ang dalawa ay inutusan naman ng kupol ang kanyang mga tauhan upang atakihin sila Sian Tan.
Ganun rin ang isa pang couple kung kaya't si Siantan at Taida ay naghanda na para makipaglaban. Agad na naghanda si Taida ng kanyang atake kung saan ay inipon niya ang kanyang aura sa kanyang kamao at isinuntok ito sa isang couple habang si Siantan naman ay nasa likod ni Taida at naghahandang umatake. Matapos makapaghanda ni Siantan ay agad niyang inatake ang mga couple kung saan ay sa sobrang bilis ni Siantan ay madali niya lamang napatamba ang mga ito. Sa huling atake ni Siantan ay sinunggaban niya ang mukha nito at bumagsak ito sa semento. Habang si Taida naman ay tuwang-tuwa sa pakikipaglaban ay nakita naman ito ng couple na si Cheng Mingxiang. Kung kaya't ito'y umatake gamit ang kanyang mga kuko at nagpalabas ng malakas na aura patungo kay Taida. Habang papalapit ang atake ay napansin naman ito ni Taida ngunit huli na at hindi niya na ito kaya pang iwasan. Nakita naman ito ni Siantan at mula roon ay ginamit niya ang kanyang teknik na Viridescent Violet Sword at sinabi ang mga katagang. Dispersing Chi with Chi. Habang ang kamay nito ay nag-iipon ng aura matapos banggitin ni Siantan ang kanyang teknik ay binitawan niya ito upang sabayan ang atake ng couple. Madali naman napawalang bisa ni Siantan ang atake ng couple kung kaya't ito ay naglaho ng parang bula. Nagpasalamat naman rito si Taida habang si Siantan naman ay nag-iisip kung saan ay ang agwat ng physical strength ay hindi raw kayang magawa ng simpleng teknik at karanasan lamang kung kaya't ang kanyang kalaban na couple ay nasa mataas na level ng saint. At mas mataas ng 2 beses kumpara sa kumag na si KD yun. Ang inilalabas raw na lakas nito ay nasa 50% pa lamang. Natuwa naman ang couple sa ginawa ni Siantan kung kaya't winika nito na hahayaan niya raw mabuhay ang ating bida kapag itinuro nito ang kanyang teknik. Ngunit binyantaan lamang ito ni Siantan kung hindi raw ba ito natatakot na maparusahan ng academy. Habang si Taida naman ay winika na kapag malaman raw ito ng vice principal ay siguradong mananagot ang couple. Wala naman ditong pakialam ang couple kung kaya't inilabas nito ang kanyang aura, at kasunod nito ay sumugod naman ang ating bida. Agad rin na sumugod ang couple ngunit biglang may bumagsak sa gitna nilang dalawa at sa lakas nito ay napainto sila sa pag-atake. Ito pala ang vice principal ng academy. Winika nito na ang paglaban raw ng walang pahintulot ay walang lugar sa academy. Agad naman na binati ni Siantan ang vice principal habang winiwika nito na ang paglaban raw sa pampublikong lugar ay isang seryosong paglabag ng rule at regulasyon ng academy. Natameme naman ang dalawang boss ng mga couple. Patuloy ang pag-uusap ng vice principal at ng mga couple kung saan ay umaasa ito na maipapasa ng mga couple ang competition sa susunod na buwan dahil kung hindi nila ito ipapasa ay paniguradong matatanggal sila. Ganun rin sa mga freshman kung kaya't napaisip na lamang ang ating bida na parang may mali sa mangyayari. Lumipat naman ang eksena kung saan sa isang liblib na lugar at mga nagtataasang bundok may nakatagong secret ong lagusan. Kung saan ay naririto sa loob ang vice principal at ang principal. Winika ng vice principal kung sigurado na ba talaga ang principal na hayaan si Siantan na mag-participate sa darating na Monster Core Hunting Competition. Sumagot naman ang principal at winika na ang buong academy daw ay samasa ilalim sa matinding political pressure kung kaya't wala na raw siyang magagawa rito at hindi niya na ito kontrolado. Agad naman na tumugon ang vice principal kung saan ay hindi niya raw inaasahan na mabilis kikilos ang mga ito. Kung kaya't dapat ba silang magbigay ng babala sa mga darating na sakuna. Winika naman ng principal na hindi na kailangan sapagkat e-consider na lamang nila ito bilang isang pagsubok. Nagtaka naman ang vice principal sa sinasabi ng principal at winikang marami sa mga forces na malalakas ang sasali sa competition. Bakit hindi na lang nila bigyan ito ng lugar at hayaan na ang kamao na lamang nila ang mag-usap-usap? Natawa naman ang principal sa sinabi ng kanyang vice principal at sinabing, ang mananalo raw sa competition ay ang magiging kwalipikado upang pakasalan ang prinsesa na si Princess Gelan. Nagpatuloy naman ang pag-uusap ng dalawa at mahaba iyon, kaya laktawan na lang natin mga idol, dahil hindi naman masyadong importante, hahaha. Dam ako tayo kung saan sa isang madilim na lugar na napapalibutan ng mga puno ay naruroon ang ating bida na si Siantan. Kung saan ay inaabsorb nito ang napanalunan niyang third-class monster core mula sa competition. Habang inaabsorb ng ating bida ang core ay naglabas ito ng aura kung saan ay may dalawang puting bilog na umikot sa katawan ng ating bida. Habang ito ay nakaupo sa isang bato at nagko-concentrate ay kitang-kita na nahihirapan si Siantan na e-absorb ito.
Sa isip-isip ni Siantan ay pinagsama niya ang teknik ng pag-absorb na natutunan niya sa library at kanyang Violet Sword technique upang makagawa ng magandang resulta sa pag-absorb. Ang third-class monster core raw ay makakatulong sa kanya upang makapag-breakthrough sa 8th level at makuha ang lakas ng kapangyarihan ng Saint. Maya-maya lang ay paunti-unti nang lumiliit ang monster core at naaabsorb na ng ating bida. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan nang naabsorb ni Siantan ang monster core kung kaya't binalak naman ito na gumawa ng kanyang sariling sandata gamit ang kanyang aura. Mula roon ay nagtipon-tipon ang mga white crystal at unti-unti itong nabubuo sa kamay ng ating bida bilang isang espada. Ngunit nahihirapan si Siantan dahil madali lamang nito nauubos ang kanyang lakas, kung kaya't nagsilalabasan ang mga ugat sa buo niyang katawan. Hanggang sa hindi na kinaya ni Siantan ang paglikha ng kanyang espada kung kaya't napasuka siya ng dugo. Agad naman na tumayo ang ating bida at mula roon ay kinuha niya ang espada ngunit sa kanyang pagdampat nito ay agad naman itong nawala. Sa isip-isip ni Siantan ay kailangan niya pa ng karagdagang kapangyarihan upang makapag-breakthrough sa next level at ang nakikita niyang oportunidad ay ang darating na Monster Hunting Core Competition. Kung kaya't, abangan sa susunod nating kwento kung saan magsisimula na ang Monster Hunting Competition at kung paano pagtutulungan ni Taida at Siantan paslangin ang malaking ahas at iba pang mga halimaw. Kung kaya't huwag kalimutan mag-iwan ng comment na salamat po Master at i-like ang ating video. Hello mga Lodi, bago tayo magsimula kung bago ka pa lang sa aking channel ay panoorin mo muna ang Chapter 1 to Chapter 24 ng ating kwento, sapagkat ito ay ang karugtong ng ating istorya kung kaya't huwag kalimutan mag-subscribe at i-like ang video dahil sobrang ganda ng kwentong ito. Sinasabi ko na sa iyo kaya panoorin mo na ito. Kung kaya't atin ang simulan. Sa nakaraan nating kwento ay pinakita kung saan si Siantan ay hinarap ang mga kupol at pananggugulpi ito. Pinakita rin na nakaharap ng ating bida ang kupol na Cheng Ming Siang at ang huli ay kung saan ay inabsorb ni Siantan ang monster core. Kung kaya't tumungo na tayo sa susunod na eksena. Nagsimula ang eksena sa isang gusali kung saan ay naruroon si Cheng Ming Siang. Hinampas nito ang lamesa habang nasa kanyang harapan ang kanyang mga tagasunod. Winika nito na hindi niya raw akalain na si Siantan ay isang kapaki-pakinabang na kalaban at hindi niya raw hahayaan na may pumihil sa kanyang mga ninanais, kung kaya't kung sino man ang humadlang ay kanyang papaslangan. Winika rin nito na siya lamang ang dapat na manalo upang maging kwalipikado na pakasalan ang prinsesa na si Princess Gelen. Makalipas ang isang gabi ay dumating na ang araw ng kompetisyon kung saan, sa lugar na napapalibutan ng mga matatayog na bundok at mga kagubatan, ay naruroon ang mga kalahok sa kompetisyon kung saan may isang portal sa gitna ng entablado. Habang si Siantan naman ay nagtataka kung bakit ang kanyang elder brother ay hindi pa dumarating at kung balak ba nito na hindi sumali sa kompetisyon. Agad namang napansin ni Siantan ang isang pamilyar na babae, kung saan ito ang babaeng kanyang tinakasan noong mga nakaraang araw. Tinitigan na naman ito ng ating bida at sa isip-isip niya, sa kabila ng kanilang hindi pagkakaintindihan ay hindi niya pa alam ang pangalan nito. Sa kabilang banda ay pinakita ang maamong mukha ng babae at sa hindi inaasahan ay napatingin ito sa kinaroroonan ni Siantan. Agad namang kumaway dito si Siantan ngunit sinungitan lamang ito ng babae. Habang si Siantan naman ay nahihiya kung saan ay dapat raw ay makahanap siya ng pagkakataon upang maipaliwanag ang lahat sa babae. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas ang vice principal mula sa portal kung saan ay may kasama itong tauhan ng akademya. Winika ng vice principal na sa taong ito, ang Monster Hunting Core Competition ay malapit nang magsimula at kanyang ipaliliwanag ang mga patakaran sa kompetisyon. Kung saan ang gubat raw ay nahahati sa 3 lugar mula sa labas at sa loob kung saan naruroon ang Mortal Rank, Earth Rank, at Heaven Rank. Ang kompetisyon ay magpapatuloy ng 3 araw at ang 5 core monster ay sapat na upang sila ay pumasa, at kung sila naman ay susuko at hindi magiging sapat ang kanilang nakolektang monster core, sila ay hindi papasa at makakatanggap ng kaparusahan. Habang si Luo Jia naman ay nag-iisip at winikang 5 core lamang raw ang kailangan, at ganoon rin si Cheng Ming Siang. Pinakita naman ang ating bida na sa isip-isip niya ay marami pa raw sinabi ang vice principal at paligoy-ligoy pa ito.
Mula roon ay may iniabot na belt ang vice principal sa mga kalahok upang dito nila ilagay ang mga makukuha nilang monster core at ang mga sobra naman nilang makukuha ay sa kanila na mapupunta. Natuwa naman ang ating bida sa sinabi ng vice principal kung kaya't winika nito na dadamihan niya ang pagpaslang ng halimaw sa kompetisyon upang ang mga core nito ay kanyang ma-absorb at makapag-breakthrough na siya sa Saint Realm. Inanunsyo naman ng Vice Principal na ang mga may ranggo pababa sa Saint Realm ay maaari raw magtulungan sa loob ng kompetisyon mula Mortal Rank hanggang Earth Rank, samantalang ang mga nasa Saint Realm naman ay maaari nang tumungo sa Heaven Rank. Habang nagsasalita ang Vice Principal ay bigla namang dumating ang elder brother ni Xian Tan kung saan ay ipinagyayabang nito na kanya nang naabot ang Saint Realm. Kung saan at winika nito na lahat raw sila ay tumingin sa bagong Saint Realm na si Chang Yang-hu. Nadismaya naman si Xian Tan sa ginagawa ng kanyang elder brother. Ngunit sa hindi inaasahan ay natanggal ang mga tahi ng kanyang hot air balloon kung kaya't lumipad ito papalayo habang humihingi ito ng tulong dahil hindi niya ito mapigilan. Naasar naman ang mga kalahok at si Xian Tan dahil pang-aagaw ng atensyon ng kanyang elder brother sa atensyon ng karamihan. Kung kaya't inanunsyo na lang ng Vice Principal na ang kompetisyon ay magsisimula na. Unti-unti namang pumasok ang mga kalahok sa portal ng kompetisyon. Habang sa kabilang banda naman ay inutusan ni Cheng Mingxiang ang kanyang tauhan na palihim na subaybayan si Xian Tan at kung magkakaroon man ng pagkakataon ay patayin raw nila ang ating bida at huwag mag-iiwan ng anumang bakas at witness sa lugar. Agad namang sumang-ayon ang tauhan ni Cheng Mingxiang habang si Xian Tan naman ay papasok na sa loob ng portal. Lumipat ang eksena kung saan, sa gitna ng kagubatan, ay may isang kalahok ang tumatalon sa sanga ng mga puno at ito pala ang ating bida. Sa isip-isip ni Xian Tan ay sa laki raw ng gubat at sa dami ng kalahok na pumasok sa portal ay wala raw siya ni isang makita na kalahok. Ngunit habang ang ating bida ay naglalakbay sa kagubatan ay may napansin siya na isang halimaw na tila isang osa at may mahahabang sungay. Sinabi naman ni Xian Tan na ito ay isang first-class monster kung kaya't siya ay naghanda na upang umatake at inilabas niya ang kanyang sandata mula sa kanyang kanang kamay. Ngunit nang aatakihin na sana ito ni Xian Tan ay napansin naman ito ng halimaw kung kaya't ito ay humarurot ng takbo papalayo sa ating bida. Nagulat naman dito si Xian Tan. Habang si Xian Tan ay abala sa kanyang ginagawa ay may narinig siya na isang pamilyar na boses at kanyang narinig ay ang boses ni Tai Ta. Mula roon ay agad na tumungo si Xian Tan upang tignan ang sitwasyon. Sa gitna ng kagubatan ay may isang malaking ahas ang inaatake ang isang kalahok at ito pala ay si Tai Ta at humihingi ng tulong. Nakita naman ito agad ni Xian Tan at nagtaka kung bakit ang second-class monster ay nasa lugar ng Mortal Rank area. Nang kakagatin na sana si Tai Ta mula sa kanyang likuran ay biglang inatake ito ni Xian Tan sa pamamagitan ng paghampas rito at mula roon ay nakaiwas si Tai Ta dahil sa tulong na ginawa ng ating bida. Nagpasalamat naman si Tai Ta kay Xian Tan at siya ang dumating nang humihingi siya ng tulong. Winika naman ni Xian Tan kung paano daw nakaharap ni Tai Ta ang isang second-class monster. Agad naman na sumagot si Tai Ta at winika na bigla na lamang raw itong lumabas at noong kanya raw itong inatake ng kanyang palakol ay hindi na siya nito tinigilan. Nagtanong naman si Tai Ta kung bakit raw naruroon si Xian Tan at sumagot naman si Xian Tan na natural daw na pupunta siya rito upang iligtas ang kanyang kaibigan. Kung kaya't agad silang nagdesisyon na magtulungan upang patayin ang halimaw. Tumugon naman si Tai Ta habang nag-aalangan kung kakayanin raw ba nila ang second-class monster. Ngunit sumagot lamang si Xian Tan na hindi naman iyon problema dahil silang dalawa ay sapat na para talunin ang halimaw. Agad naman na nagtanong si Tai Ta kung paano nila ito papatayin. Sumagot naman ang ating bida na i-distract ito ni Tai Ta habang siya naman ang bahala rito na pumatay. Tumalon naman agad si Tai Ta mula sa itaas habang tumatawa at bumagsak ito sa harap ng malaking ahas at winikang umpisahan na. Umatake naman agad ang malaking ahas patungo kay Tai Ta habang siya ay naghahanda naman na umatake. Matapos maghanda ni Tai Ta ay agad lang naman niya itong inatake ng kanyang palakol kung saan ay tinamaan ito sa mukha at tumilapon sa malaking puno. Kung saan ay naruroon naman ang ating bida. Mabilis naman na umatake si Xian Tan habang hawak-hawak ang kanyang sandata na gawa mula sa kanyang aura at agad siyang tumungo sa ulo ng malaking ahas.
Habang si Xian Tan naman ay papalapit sa malaking halimaw ay naghanda ito ng kanyang atake at pinatungo sa malaking ahas na halimaw. Sa ginagawang atake ni Xian Tan ay nagkalasog-lasog ang laman at balat nito kung saan ay buto na lamang ng halimaw ang natira rito. Kitang-kita ang pagkatunaw ng laman at balat ng malaking ahas at pagkaputol ng buto nito. Habang si Taita naman ay abala sa pagkuha ng core ng halimaw ay biglang may naramdaman ang ating bida. At ito pala ay isang halimaw na mistulang mantas na kung saan ay balak nitong atakihin si Taita. Agad naman na sinigawan ni Xian Tan si Taita habang si Taita naman ay nagulat at inatake nito ang ulo ng halimaw. Matapos atakihin ni Taita ang halimaw ay natanggal naman ang ulo nito. Pinuri naman ni Taita si Xian Tan dahil mabilis nito nalaman na may halimaw sa kanilang kapaligiran. Sa isip-isip ni Xian Tan ay mula nang maranasan niya ang bingit ng kamatayan ay nagkaroon siya ng breakthrough kung saan ay nakakaya niya nang madetect ang kalaban ng daan-daang milya sa pamamagitan ng kanyang divine sense at kanyang saint weapon. Subalit dahil sa limitado lamang ang kanyang kapangyarihan ay sa maliit lamang na area niya ito nagagamit. Matapos ang pag-uusap ni Xian Tan at Taita ay biglang lumipad ang mga ibon sa hindi kalayuan at may isang halimaw na mabilis na tumutungo kila Xian Tan. Nagulat naman dito si Taita habang si Xian Tan naman ay naramdaman na ang halimaw na paparating. At ito pala ay isang werewolf kung saan ay nasa first class na uri ng halimaw. Binika naman ni Taita na kahit raw sa maliit lamang na tinapay ay kayang mabusog ang kanilang sikmura. Habang si Xian Tan naman ay nakatingin lamang dito at winika na nabasa niya raw ang tungkol rito at tinatawag itong jungle wolf kung saan ay sama-sama itong naglalakbay sa kagubatan. Mula roon ay pinakita ang mga kasamahan nitong werewolf sa itaas ng puno na kapag ito raw ay iyong natagpuan, malamang sa malamang ay napapalibutan ka na nito. Binika naman ni Xian Tan na mukhang iyon na daw ang oras upang paslangin nila ang mga werewolf at agad naman sumang-ayon dito si Taita. Habang nakikipaglaban sila Xian Tan sa mga werewolf ay, ako naman tayo kung saan ang dalawang tauhan ni Cheng Mingxiang ay hindi na maramdaman ang presensya ng ating bida. Kung kaya't winika nito na kapag nalaman raw ito ng kanilang young master ay mananagot sila rito. Habang sila ay nag-uusap ay biglang may paparating na nilalang mula sa kanilang itaas. Nagulat naman dito ang mga tauhan ni Cheng Mingxiang. Matapos tumalon ng misteryosong nilalang ay